Randolph Tuanyo, sir. Thank you, Franz. Magandang hapon po sa ating lahat. Katatapos lamang po ng aming critics sa National Headquarters na pinangunahan ng ating TDCA Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. kaugnay ng mga lessons learned, critic at moving forward sa mga iba't ibang police regional offices. Makaraan ng aking pong presentation, tatawagin po natin yung Regional Public Information Officers ng Cordillera at NCRPO. Ito po yung isa sa mga dalawang malalaking regions po natin na kung saan mag-share po sila ng kanilang mga critics. Hayaan niyo pong basahin ang aking opening statement po. Andito po tayo ngayon. May pagtaas ng 15 na insidente o 31.25% mula sa 48 na insidente nung nakaraang 2023 Barangay Sangguniang Kabataang Election hanggang 63 na insidente ngayong 2025. At para po sa money update, mayroong pagtaas ng isang insidente o 100% mula sa isang insidente nung nakaraang 2023 BSKE hanggang 2 insidente ngayong 2025 national and local elections. At para po sa gun ban comparative update. Sa ating gun ban accomplishment sa comparative data, ang total number of persons arrested ay tumaas po ito na 1,858 o 72.14%. Doon naman po sa ating total number of firearms confiscated, tumaas din po ito ng 1,144 o 54.86%. Ito ay dahil sa mas pinaigting natin na kampanya sa election gun ban. Ang mga hakbang na ito ay alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patatagin ang regulasyon sa baril at tiyakin ang mga responsabling individual lamang ay may perbalihiyong may-ari nito. At para po sa ating validated election-related incidents, 2023 versus 2025. Kung matatandaan po ninyo, sa 46 na validated election-related incidents noong May 12, nadagdagan na po ito ng 25. And as of May 15, 2025, meron na pong naitalang 74 na insidente. Kung ikukumpara po natin ito sa 2023 BSKE, ito po ay bumaba ng 29.52% o ng 31 insidente. Nananatili pong shooting incident ang may pinakamataas na insidenteng naitala, umabot po ng 27. As to the case status of the 74 validated election-related incidents, ongoing investigation ay 55, ang for filing po natin ay siyam, solved is 1, case filed is 6, case dismissed 2, and amicably settled is 1. At para po sa ating election-related incidents as of May 15 data. Ang ating pong suspected related incidents ay may 43. Validated election-related incidents ay 74. Ang validated non-ERI 54 at ang total po ay kabuuan ay 171. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. We'll now proceed to our presentation. Sir, first, we will be having the presentation of PRO BARM, Police Lieutenant Colonel Ventura, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon. At good afternoon po sa ating lahat, sa mga partners din po natin sa media. Magandang hapon po.
I'm Police Lieutenant Colonel Ventura for PRO Bar. Please allow me to share my screen. Dito. Ito. Sir, nakikita po ba? Yes, sir. Thank you po. So, good afternoon once again. Ito po yung latest update po natin as of May 14, 2025 for the Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region national and local election updates. So, the sequence of my presentation is as shown. We have the general statement, our observations and challenges, and of course, our best practice na ginawa po dito sa BARM. So, for the general statement po, the ProBar, under the leadership of Police Brigadier General Romeo Macapas, successfully delivered a generally peaceful and orderly national and local elections 2025. It did not lower its heightened alert status and continued to intensify its security operations to maintain peace and order during NLE. Our RD led the region-wide security monitoring effort while ensuring a swift coordination with the AFP, COMELEC, and other partner agencies. So since naka 100% naman na po tayo sa ating election monitoring sa ginawa natin nung May 12, nagkaroon man po ng mga incidents and delays, naging successful naman po. At isa po sa mga binabantayan po namin dito sa region ng BARMM yung possible na mga actions na gagawin ng mga natalong partido o mga candidates. So isa po yan sa minomonitor po natin. So for the critics and observations, during election, it was observed that synchronized and simultaneous reporting of information to the local and national media units can contribute to successful real-time reporting and delivery of significant news to the public. So please allow me, sir, to attach ko na rin po dito sa number 1 natin yung naging challenges natin dito sa pag-deliver ng timely reporting. Kasi dito sa BARM setting po, isa po sa number 1 na challenge namin dito sa communication yung signal po natin kasi marami po kaming far-flung areas at mga islands. So it greatly affected our timeliness pagdating po sa reporting, even sa pag-update po ng database o yung monitoring po natin sa REMAC. So kailangan mag-refresh, ganyan. Then sinasabayan din po ng mga other means of communication na ginagawa namin para siguraduhin namin tama po yung nakikita namin dito. So yun po yung naging isang cause po kung minsan nadidelay po kami sa pagbibigay ng mga updates compared to other regions po. So yung timeliness sometimes kasi naapektuhan yung sa accuracy kasi yung simultaneous din po ng mga tawag na ongoing po yung session natin dito sa Zoom. Then meron po tayong mga other local medias dito sa area na gusto rin humingi ng detalye. Hindi po natin na-address on time. That's why humingi po kami ng konting dispensa po sa kanila kasi especially nung time na mga 9 o'clock onwards, tanghali, na nasa peak po tayo kasi that time delayed po yung sa Dato Udin. So isa po yan sa hinihingan nila ng update while ongoing po yung ating mga sessions dito sa update po natin dyan. So it is also observed that ROC or Regional Operations Center, our Regional Operations Division, REMAC, and Regional Media Action Center should be stationed, kung po pwede sir, should be stationed in one base command center for a swift transfer and appreciation of information coming from the ground. Kasi po, before din po ako mag-feed dyan ng updates na dapat naming ibigay, I always say to it na ito po rin po yung data na ibibigay ng monitoring po ng ating ROC or ng ating R3 dyan po sa DO. So tinatabihan ko po talaga kung sino man po yung Chief REMAC at ng ating Chief ROD kasi sa sitwasyon namin po dito sa BARM, malayo po yung building na pinag-establishan namin ng Media Action Center kasi crowded na po sila sa REMAC at ROD. Masikip na po doon at doon din po nila in-accommodate yung iba pong agencies at mga units na nagkakaroon din po ng sarili nilang monitoring ng tungkol dito sa election. Andyan po yung monitoring ng Coast Guard, may mga representatives from NICA, APC Western Mindanao and others. So crowded po talaga doon. That's why kung meron po tayong session dito sa Zoom,
naghahanap po ako ng ibang opisina para hindi rin po maka-istorbo doon at hindi rin po ako ma-istorbo sa side ko, sir. Tapos, yan, a standard template for all media briefings should be established kung po pwede po. That will be used by the pros kasi iba-iba po yung volume kasi ng pasok ng incident, especially din po sa amin. Doon po kasi talaga ako nahirapan sa yung pagkakasabay-sabay lang po. Hindi po ako nakakasabay madalas sa reporting ng ibang pro kasi dahil din po sa challenge sa communication signal, may mga belated reports po kami pumapasok. So hindi ko po na siya naayos sa sequence kasi may hinahabol din po tayong compliance. But nevertheless, naayos naman po with your help at ng help ng ating REMAC at ROD, nag-a-assist po kami sa isa't isa para lang po ma-comply on time yung mga requirements po na hinihingi po natin dyan. Then of course, para po meron po kasi kaming ginawang in-establish na teaming, meron po kaming iniwan ng mga ITs and writers na nandun lang po sa Media Action Center natin. So sa sitwasyon po namin kasi since malayo siya, ako lang po yung nag-iikot dun sa taas, binabato ko lang po yung mga pang PR namin o kung ano man po yung kailangan i-post natin sa Facebook kung kinakailangan, sir. So ganun po yung naging game plan namin so far. Naging effective naman po. Ang pinaka naging kalaban lang po namin dito is yung oras kasi po nagkakasabay-sabay po talaga. So gusto man po natin i-accommodate lahat, hindi po natin nakaya. So hapon ko na po na-entertain yung ibang mga tawag, sir, nung medyo humupa na yung pasok ng mga tawag, sir. So inisa-isa ko na lang po. So sa best practice po, ito po yung ginawa namin. We composed 2 teams kasi sa ating Regional Media Action Center. Isang team composed of 2 writers and 2 ITs and 2 communication support personnel dito po sa office. At nagkaroon po kami ng separate team for the regional director. Yan po yung kasama niya nag-ikot during the day. 2 photographers and 1 writer. Then sila po yung nagbabato ng info sa amin for our PRs, mga ganyan, infographics, whatsoever. Then, Sir RPIO, sir, we are requesting to wrap up your presentation, sir. Thank Yes, ma'am. you. so yun lang po, ma'am. Connected naman na po siya dito, ma'am. Nasabi ko na rin po kanina. And with that, sir, that ends my presentation. And good afternoon. Thank you and wassalam. Once again, sir, thank you very much to PRO BARM. We will now proceed with the PRO Cordillera Administrative Region, ma'am. May we request to shorten your presentation, ma'am. Just the important ones. Thank you. Good afternoon, sirs and madams. Please allow me to share my screen. That's Is my screen visible, sirs and madams? May I proceed, sirs? Go ahead, ma'am. Okay. So yes po, from the Police Regional Office Cordillera Administrative Region, I would like to present our critiques and best practices and also our general assessment. Okay, for our assessment, the election in the Cordillera region is generally peaceful, except in Abra, where there were shooting and other incidents, but which were addressed properly by the security forces. The PNP and the Army personnel, in partnership with the community, the LGU and other NGOs, GAs, and likewise the media, contributed in stabilizing the situation, leading to a peaceful, orderly, and successful election. The key is the security plan that was prepared, the leadership and crime prevention efforts of the security forces, and the partnership and collaboration with all the stakeholders. Ito ang sinasabi nilang maximum participation of all concerned parties, a peaceful, orderly, and successful election. So for our issues and challenges encountered, we know that our terrain here in the Cordillera is medyo mountainous. So one of the issues is the distance and road conditions going to some voting centers, causing additional burden and risk in the delivery of election paraphernalia. There were delays in the reporting of election concerns due to poor or non-consistent internet connectivity despite the use of Interlink.
thick fogs in the morning and afternoon, and also the areas challenging geographic location, all of which significantly hindered communication. And the proliferation of fake news and harassment videos against our troops by political parties. As to our, ito po, this is the picture of the number one issue, yung pag-travel po ng ating BCMs up and down the mountains and across rivers. So our best practices, we would like to highlight for enhanced security preparations. Hindi po tumigil ang Police Regional Office Cordillera, the leadership of our Regional Direct, Police Brigadier General David Figueredo Jr. Nakagtipon-tipon palagi ng troops para magplano. So as part of our preparation, we have had installation of CCTV in the municipalities of Manged, Iligan, and Tayum, all of Abra. Pinalabas ito ng media, kaya naging best practice because pinalabas ito ng media, which was later augmented by the rapid CCTV, which was installed by the Regional Communications and Electronics Unit. Ito nagbigay ng message to the public na lahat ng mga ginagawa nila ay monitored by our troops. Ma'am Procar, ma'am, please wrap up your presentation, ma'am. Thank you. Another preparation is the maximum. Okay, yes. So next is the unyielding leadership, kahit na anong ipato sa ating mga leaders, ating mga officers, kahit na binaviral sila sa video, okay pa rin. Hindi sila nag-yield sa kanilang leadership. Kasi kung mag-yield ang leaders, magiging yung ating mga top. Another is the close collaboration with other concerned agencies, stakeholders, and the media. Tuloy-tuloy po ang kapihan palagi and the coordinating meeting with our partners. And activation of cyber patrollers to combat fake news and fake viral videos. Okay po. So lessons learned, effective interagency coordination, advanced planning and deployment, use of technology, and intensive community engagement. Yun po, sir. That would end my Thank you. presentation. Thank you very much, ma'am. PRO Car. We shall now proceed to our question and answer. First, we will be having Sir June Veneracion from GMA 7, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. First question will be from Sir Michael Deliso of ABS. Go ahead, sir. Opo. Follow-up ko lang po yung sa Abra, clarify ko. Sabi kasi dun sa the Cordillera has a generally peaceful election except Abra. So, Lieutenant Colonel Carolina, I don't know the surname po. sir. Lapuata. Opo, how would you describe po, how would you describe the situation in Abra? Ma'am PRO Corps, please Lieutenant Colonel Carolina Lacuata, ma'am. Yes, sir. Thank you very much. I would say that the situation is something concerning, but it's not really alarming because all the incidents were properly addressed by our troops. Ma'am, can you repeat your answer po? Sorry. Yes, sir. Good afternoon po ulit. I would say that the situation in Abra is concerning but not really alarming because all the incidents are properly addressed by our troops. Yes, as she mentioned, concerning but not alarming, sir. Thank you very much. Other questions from the media? Ma'am, follow-up lang, Glenn Luego po sa DCWB. Ma'am, yung Abra, even before, alam na natin na magiging mainit po talaga mamanaho yung eleksyon. And even before, historically ho, ma'am, sapat ho ba ma'am? O may-measure ho ba natin yung ginawa pong paghahanda ng PNP at saka iba pong mga augmentation force? Kasi kumbaga hindi ba na-anticipate bilang noon pa man naghahanda na po tayo?
Ano yata ako? Ma'am? Ma'am, narinig, Come again, sir? yes, narinig niyo na po ako, ma'am. Hello po. Not clear, sir. Please come again, sir. Narinig niyo na po? Sige po, sir. Medyo choppy lang, pero talagang naiintindihan naman po. Yes. Ma'am, kasi even before po ay alam na ho natin na ang Abra ho talaga historically, grabe na po talaga yung init po sa politika. No? Ma'am, ano ho bang naging paghahanda talaga natin? Can you say sapat ho ba naging paghahanda natin? May kulang ho ba? Kasi it keeps on happening po eh. Yung ganyang uri ng krimen sa Abra. Hello. Yes. I would say that okay naman po yung ating paghahanda dahil kung mapansin po natin, wala pong resolved na kaso sa mga nangyari sa Abra. Kaya masasabi po nating okay naman po ang ating preparation. Considering that during the D-Day, shucks, wala. Yes, ma'am. Another question po, ma'am, from our media. Ma'am, ilan po yung incidents na nangyari sa Abra? Ilan yung total ERIs sa Abra at noong election day itself po, noong May 12? Kung meron pong nangyari noong election day, ilan po yung namatay at may sugatan din po ba? Yes po. As a total, no, we have 13 election-related incidents in Abra. During the D-Day, we have three incidents. Isang mauling sa Tinig, isang violation of COMELEC resolution in Tayum, and shooting in Bangged. Mauling in Tinig, this is for direct filing because considering the distance, hindi po nakababa kaagad yung victim para magreklamo sa police station, although alam naman ng ating kapulisan dahil sila naman ang nag-pacify dun sa gulo. Pero considering the distance, 4 hours drive, umulan pa nung hapon na yun, hindi na nakapunta yung victim sa police station. But follow up coordination with the victim, sabi niya, he will be filing directly his complaint through his lawyer. Okay. Next po, violation of COMELEC resolution. Ito po ay nangyari doon sa Tayum. Yan. So, the COMELEC Abra is already investigating the election board and the poll watchers who were involved in the shading of ballots. And for the shooting in Bangged, this was, investigation showed that this was an accidental firing. Nawala po si PRO Cordillera, sir, ma'am. Balikan na lang po namin si Procar, ma'am. Let us proceed with the other queries from the media. Dagdagan ko na lang, Abe. Ganito po, Madam. Sir, yung kabuuan ng datos natin ng election areas of concern o yung EAC natin, kung mapapansin po ninyo, ito ay umabot na ng 370. Kaya po isa sa critic po natin kaninang umaga na ang mga datos hindi to talaga ang magdidetermine ng peace and order as far as yung paglalatag ng mga checkpoints, yung operational readiness, etc. ng isang unit. Pero as far as BARM is concerned, tubugma po yung data, out of 300 sa 35, meron po tayong 28 sa BARM. So wala po tayong issue. Ngayon, ito pong critic ng Cordillera po, kung mapapansin ninyo, out of the 35 na sa red category, ang buong Cordillera po ito, hindi po ito Abra, ay 0 po sila sa red. At pagdating po sa orange, meron silang 3,
Buong region na po ito at sa yellow merong 6. Ibig sabihin po nito, nung 2024 last quarter, binalidate po yung data ng mga red-orange nung first quarter. Lumalabas po na ang unang insidente po nila na election-related incident ay nangyari noong February. At sa investigation po nila, base po sa critic kanina, na yung mga succeeding incidents po na nangyari, ito po ay yung pa po ay gantihan po pala ng mga nangyari ng insidente noong February. Kaya po, sinasabi po dito na kapag nagkaroon po ng Regional Security Control Center, na kapag po nag-validate is dapat po seriously and religiously pag-aralan yung mga data ng kahit isang insidente na kung saan nangyari noong February at nasundan ng mga ilang insidente na yung pala ito ay nag-chain reaction po sa mga insidente. Kaya mahalagang pag-aralan as a way forward yung mga datos po ng election areas concern po. Thank you. Thank you very much, sir. Other media queries po? Yes, Sir Alfred. Go ahead. Good afternoon, sir. Yes, sir. Sir, yung critic lang, sinabi nung Probar sa Cordillera, anong ginagawa natin yung problem on communications? Kasi ngayon lang na-experience natin, hirap po yung transmission ng signal, lalo na sa election day. Palagi na pong concern yan, sir. Apo, ang nabanggit po ang guidance po ng ating TDCA po kanina, dahil sa tagal ng preparations po natin para dito sa midterm na NLE, dapat po hindi na po naging isang problema yung communications po natin dito sa Probar. Bagamat tanggapin po natin hindi, ito po yung isa sa number one problem po nila. Ang isa po sa sinunod nila doon, Sir Alfred, kanina na legit po na problema, yung pong ating 3,600 na dineploy sa Probarm as SEB po natin, meron daw po kasing restrictions galing sa COMELEC na kung saan nangangailangan sila ng additional support po sana sa deployment halimbawa sa Datu Odinsin SWAT. Dahil sa restrictions po ng COMELEC ay hindi po sila magamit as security o dagdag na officers po sa polling precinct kasi sabi exclusively SEB lang po sila dapat. So yun po yung way forward natin sa October na yung mga ating SEB hindi lang dapat maging exclusive na as SEB kundi pwede rin po silang i-deploy as security officers din po. Thank you. Thank you very much, sir. Sir Mar? Sir? Yes, sir. Go Sir, ahead. sa deaths lang po pala, ilan na po yung deaths natin? And sa mismong araw din po ng election, kung meron po. Ibigay po namin sa inyo yung data, Sir, pagkaan pa. Thank you. Last two topic natin po, kung matatandaan nyo po, nagkaroon po ng viral sa MPD. Ito po ay nangyari nung 2:00 ng hapon ng mismong araw ng eleksyon. Ito ay nangyari sa F. Manali Street, Punta Santa Ana, Manila. Ang na-involve po na Police Non-Commissioned Officer ay isa pong miyembro ng District Intelligence Division kung saan po siya po ay may nakaalitan na Move It driver. Initially po, according po sa District Director at sa spokes po ng Manila Police District, nakasuhan po ng administrative cases, yung nasabing sarhento, nakasuhan po siya ng grave misconduct at conduct unbecoming po at kaugnay din po nito, meron po siyang kaso ng grave threat in violations po ng revised penal code ng Article 282. Kaugnay po nito, nais po natin tawagan ang PIO ng Manila Police District para po sa latest update ng kaso po. Sir, may we now call on the PIO of MPD. Please, Major Philip Pines. Yes, sir, sa ating pong TPIO, kay Colonel Randolph Joanne po, at sa lahat po ng kwerpong taga-agapan ng informasyon, isang kalmadong hapon po, ganun din po sa mga kaibigan nating mga mahaya. Ako. Major Ines, pwede yung paki-update ang ating media press corps kaugnay nung kaso na kinaharapan ng ating personnel dyan sa Manila Police District. Yes po, may kagad po tayong action dyan, sir, kung saan nga po itong ating personnel na ito ay nandito na po ito sa restrictive custody ng Manila Police District. At naipagharap na rin po ito ng kaukulang reklamo dito po sa kasong administratibo. At yung po kanyang criminal case ay pinag-aaralan po. Hinihintay rin po natin dito yung private complainant. At kung sakaling darating po dito, aasistihan po ito ng Manila Police District. Thank you, Major Ines.
Sir, any queries from our media to our Chief PIO from MPD? Yes, Ma'am Leia, go. Sir, wala bang ibang kaso na kinakaharap si Sargento bago po nangyari itong insidente? Ma'am Leia, magandang hapon po. Doon po sa aming mga kinukuha impormasyon, wala po siyang iba pang kaso, maliban lang dito po sa kinakaharap niyang kaso. Sir June, go ahead. Hello. Major Ines, magandang hapon po. June Veneracion po ng GMA7. Ano po ba yung version ng police? Ba't umabot sila sa ganung punto? Yes, Sir Jun, magandang hapon. Ako din po doon sa ating police officer, nakausap po natin siya ng personal at meron din po tayong hawak-hawak na report tungkol po dito. Ang nangyari po ito nung araw po ng eleksyon, bandang hapon po ito. Saan nga po, dito po sa nabanggit na lugar, nagkaroon po sila ng pagtatalo ng isang motorista, yung ating movie rider, kung saan, according po sa account ng ating police officer, ito po ay traffic. At doon po sa lugar kung saan siya nagkaroon sila ng pagtatalo, doon po siya naka-assign. Binabantayan niya po yung dalawang eskwelahan doon sa lugar na yon. Siya po ay naka-assign po bilang covert security at naka-assign po siya sa District Intelligence Division. At kung saan nga po, itong movie driver na to dahil nagmamadali po, patuloy pong kinakalampag yung kanyang top box at pilit siyang pinapausod. Pero sabi po ng pulis, hindi siya makakausod kasi meron pong truck sa harapan niya. Ganun pa rin po, pinipilit po siyang pausodin at pinagsasalitaan po siya ng hindi maganda. So sinabi po ng pulis natin na ako po ay pulis. Ang sabi po nitong movie driver, wala akong pakialam, pulis ka, umalis ka dyan sa harapan. Kaya itong ginawa po ng ating pulis ay bumaba siya at para arestuhin po itong movie driver na to kasi meron na pong violation. Ito po yung unjust fixation. At kung mapapansin po natin doon po sa video, ito po ay hindi kabuuan. At nabanggit na rin po mismo ito nung account pong mismo pong movie driver na hindi po ito kabuuan. Ganun pa man po, nakita po natin yung kagyat na action ng Manila Police District at ay pagharap na rin po natin siya ng kaukulang reklamo. Hinihintay lang po natin dito, Sir June, yung ating private complainant para dito naman po sa aspeto ng pagsasampa po ng kasong kriminal. Yes po. Major, assuming nga na ganun yung naging actuation ng movie rider, no? Pero hindi po ba sumobra naman yata yung naging reaction ng police? Nagbunot ng baril? Tama po kayo, sir. Tama po kayo dyan, Sir June. Kaya nga po palagi itong pinapaalala sa atin, yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi o yung maximum tolerance na palagi pong sinasabi sa atin. At bilang alagad po ng batas, dapat mahaba po talaga yung PC natin pagdating po dito. Isa pa po sa kinu-question, bakit pinusasan daw po yun? May dumating na dalawang naka-uniforming police, bakit pinusasan pa yung rider? Pinusasan po yung rider dahil according din po dun sa dalawa nating police officer na naka-assign po dun sa eskwelahan, kung saan kasama po nila itong si Staff Sergeant Palma, ay humingi po ng tulong yung mga tao doon dahil nakakita po ng commotion doon. At pagdating po, kilala po nila si Staff Sergeant Palma. Dahil si Staff Sergeant Palma po ay medyo may kaliitan kumpara po dito sa movie driver na 6-footer po. Kaya po humingi siya ng tulong at doon nga po na aarestuhin ito ni Sergeant Palma. Kaya lang nagkataon po na wala po siyang handcuff kaya hindi niya po maaresto. Ganun pa man po, dinala po sila ng ating police kasama po si Sergeant Palma being the complainant po. At nagkataon naman po na ito pong movie driver na ito na taga din po sa barangay na nabanggit ay nakilala po ng mga tao doon at tinawag po yung mga kamag-anak. At doon po nakiusap dito sa police natin na kung maaari, wag na po siyang sampahan ng kaukulang reklamo. At tumugon naman po yung police natin. Ang status po ba niya ngayon ay under restrictive custody, Major? Tama po kayo, Sir June. Opo. Nandun ngayon po siya sa ating pong isang unit po dito at naka-restrictive custody po siya. Panghuli na lang sa akin for Colonel Tuanyo. Sir, naglabas po ng statement ang PIO. Ano po ba reaction ni Chief PNP nung malaman at mapanood ang viral video na ito, Colonel Sir? Opo, kagad po siya nag-utos kahapon. Bago po siya nagbigay ng kautosan ay nag-meeting po ang DPCR at PIO at lahat po ng mga Regional Public Information Office. Kaugnay nga po ng pagre-relay uli ng ating pong zero tolerance sa pagkakamali ng ating mga kapulisan
at yung no second chance sa pagkakamali. Sapagkat ito, kung mapapansin ninyo, ginawa natin ang press release dito sa national headquarters na para umabot po ito sa buong Pilipinas or nationwide at pina-amplify na lang po sa mga regional offices para malaman po nila na yung mga ganung pagkakamali ay hindi po tinotolerate ng Philippine National Police pa. Kung sa mga naunang insidente, nagalit din ng Chief PNP, dito po ba nakita niya, nagalit din po siya? Opo, sinasabi po niya, ang words po na ginamit ni Chief PNP pagka mga ganito pong klase mga insidente, let us not sugarcoat anymore yung mga pagkakamali ng mga pulis natin. Nakita natin na initially, sa mga video pala nakita natin may pagkakamali. Bagamat sinasabi nga natin siya, dapat i-afford natin siya ng due process at transparency, pero wag na natin i-sugarcoat kung nagkamali ang pulis natin. Sabihin natin sa kapwa natin, sa taong bayan na nagkamali ang pulis natin. Thank you, Colonel. Thank you, Major. At bilang panghuli po, bago natin ay mag-closing, bangkitin ko ito po ay kaugnay sa warrant of arrest na na-issue noong May 8, 2025 ng 3rd Judicial Region, Branch 118 ng Regional Trial Court sa Angeles City, Pampanga. Ito ay kaugnay ng May 10 na 50 na katao po. Ito po ay may recommended na not bailable, kaugnay po na specific na kaso ng qualified trafficking in persons. Ito po yung violation anti-trafficking in persons of 2003. Kaugnay po nito, ang may accused po dito na 50 katao. Kausap ko po ang director po ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Siya po ay nag-create na po ng tracker teams. Tracker teams, ito po ay para sa buong Pilipinas po. Tracker teams po para arestuhin yung pong mga nandun po sa accused po na 50 katao po. Sir, kasama si Cassandra Ong din? Kasama po, siya doon sa 50 po. Kaugnay naman po doon sa mga katanungan tungkol po kay Cassandra Ong po, ang sinabi po niya ngayon ay sila po ay makikipag-coordinate sa Bureau of Immigrations at para po sa issue sa kasi status po ni Harry Roque naman po, nagmi-meeting po yung kanilang mga legal officers po para pag-usapan kung paano po i-handle po yung kaso naman po ni Harry Roque po. Sir, makikipag-ugnayan din ba ang PNP sa Interpol? Kasi alam naman natin na wala dito sa bansa si Attorney Harry Roque. Kasama po yan sa mga considerations na pinagmimitingan po nila sa legal officers na sinabi po ni Sir Torre na kapag po matapos yung meeting po nila, kasama na po yung coordination sapagkat alam naman po natin na nag-apply ng political asylum si Harry Roque sa Netherlands. Kinukonsider po yan. Kasama na rin po yung information na ang political asylum ay magagrant ng minimum na 6 months. Yan po ay kasama sa mga legal aspects po na pinag-uusapan ni Director Torre at saka kanyang mga legal officers po. Hindi pa po nabanggit pero kasama po yan sa mga considerations na pinag-uusapan po nila. Maraming salamat po. Sir, ang PNP ba ay meron na informasyon kung saan-saan matatagpuan itong Initially po, ang sabi po ni General Torre na create siya ng tracker teams per region. Ang una pong natanggap niya na report ngayong umagang ito ng 9:05 ay yung tracker team niya po sa Police Regional Office 2. At patuloy pa po dumarating siya. Sabi niya po, pag magkaroon ng magandang resulta, kasi agad niya pong ipapaalam po sa atin. Kasali po, may mga pangalan pong Chino po doon. Kaya nga po, ang isa sa pinag-uusapan po nila ng legal nila ay yung immediately po, yung coordination nila sa Bureau of Immigrations po. Dahil kinukonsideran po dahil na maaari nakalabas na po ng bansa yung iba. Sapagkat kung matatandaan po natin, si Cassandra Ong po ay na-release sa kulungan po noong December 13, 2024. Bagamat ang passport niya ho ay na-cancel pa noong August 2024, siya, kung matatandaan po natin, nakalabas pa rin po siya ng bansa. Kaya po yung immediately na ginawa po na si IDG ay yung coordination po pa sa Bureau of Immigration. Closing ha? If there are no other queries from... Initially, bago lumabas ang warrant, may ginagawa bang monitoring na ang CIDG o ang PNP doon sa mga accused? Ang sinabi lang po nila, sila po ay nag-create ng tracker team kaugnay po ng paglabas po ng warrant of arrest. Pero alam naman po natin na ang CIDG, ito po yung mga sensational cases, sila po ang numero 1 opisina ng Philippine National Police na nag-handle po sa
pagtugis po ng mga wanted persons po natin. Closing. So if there are no other media queries, let us now hear the closing message of our Chief PIO, Police Colonel Randolph Tuanyo, sir. Bila pong ating closing statement para sa araw ng Biyernes, kaugnay po ng update ng ating national local elections midterm 2015 po. Under the directive of President Bongbong Marcos Jr. to ensure a peaceful and orderly election, your Philippine National Police has faithfully carried out this mandate. From the beginning to the end of the election period, the work of our police officers was far from easy. With over 100,000 personnel deployed across the country, we witnessed how they embraced the challenge with calm, discipline, and courage. At every checkpoint, every polling precinct, and every road they guarded, the objective was clear: to ensure a safe, orderly, and peaceful election. Yes, there were some incidents, there were challenges and criticisms, but if you look at the bigger picture, the 2025 midterm election was generally successful. We achieved our goal. People were able to vote, the voice of the people was heard, and we remain steadfast as a democracy. Now the elections are nearly over. It is time for your Philippine National Police to once again focus fully on our broader mandate as the primary enforcers of the law. Patrolling the streets, engaging with communities, and responding to crime, all while carrying the same dedication shown during the elections. The success of the election is the success of every Filipino, of every teacher, soldier, police officer, volunteer, and citizen who took part in the process. Through our collective effort, we fulfilled the mission. On behalf of our PNP Chief, Police General Romel Francisco D. Marbil, once again, thank you very much to all who helped, believe in us, and stood with us in this endeavor. PNP delivers, mission accomplished. Maraming salamat po. Once again, thank you very much to our Chief PIO, Police Colonel Randolph Tuanyo. Ladies and gentlemen, that concludes our press briefing for today. Once again, good afternoon and may God bless us all. Sir, we will be having a photo opportunity po with our Chief PIO.